akala ko ba umamin na siya, may mga extrajudicial confession or admission na siya. Ba't di niya nalang pailan ng kaso? Ang nakikita po natin, what they're doing is a relentless black propaganda against the former president to besmirch his reputation. If they have the evidence, if they have the goods, why haven't they filed it? For God's sake, just file the case. Sabi nga ni Presidente, mamamatay na ako. Hanggang ngayon, hindi nyo naman pinapile. File nyo na. Yung issue ng extrajudicial, hindi na tatapos yung usapin na ito dahil araw-araw may panibagong sinasabi ang mga mababatas and then other columns, may kanya-kanya ding nilalabas na point of view. Attorney Sal, at di ba isa pa nga dun sa binabalita yung sa Department of Justice nga, Attorney Sal, no? Sinabi kasi ni Justice Secretary Boying Remulla, iniimbestigahan na ng Special Task Force si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa posibleng paglabag sa international humanitarian law kaugnay sa umano yung maduong war on drugs sa kanyang administrasyon. Ano masasabi mo dito, Attorney Sal? Kahapon nga po inulat tayo ng mga tanong ng mga iba't ibang works, dyaryo, radyo. Ano rin bang masasabi natin dahil itong Secretary of Justice nagsasabi na pinag-aaralan na nila, iniimbestigahan na nila yung mga sa extrajudicial killing, batay doon sa mga sinabi o pag-amin ni Presidente Duterte doon sa Senate at Quadcom hearings at magpapile sila ng pinag-aaralan na mag-file ng kaso diyan sa punto ng humanitarian law na gamit din ng ICC. Ito po sa kanila, akala ko ba umamin na siya, may mga extrajudicial confession or admission na siya. Ba't di niya nalang pailan ng kaso? Ang nakikita po natin, what they're doing is a relentless black propaganda against the former president to besmirch his reputation. If they have the evidence, if they have the goods, why haven't they filed it? For God's sake, just file the case. Sabi nga ni Presidente, mamamatay na ako. Hanggang ngayon, hindi nyo naman pinapile. File nyo na. Nung magkaalaman na tayo. Ba't di nyo pinapile? Ba't tuloy-tuloy pa rin ang paninira nyo sa kanya? Yan ang katanungan. Yan ang dapat nila sagutin. At saka yung gaya ng tanong mo kahapon, ang reaction daw nung Malacanang na sinasabi ni Presidente na yung rebelding sundalo ginagamit ng Malacanang. Sabi niya, hallucination lang yan. Siyempre, hindi nila uaminin. But regardless, kung saan man ang gagaling, kung sino man ang tumutulong sa kanya, sa kanyang paninira, talaga naman walang basihan lahat yan. Yan recycled propaganda. Noong 2016 pa yan, nabasura na nga yan Kahit na anong gawin niya, talagang dinidismiss ang kaso laban kay Presidente Duterte. So, the best remedy para sa kanila at sa mga kaalyado ng mga yan, gamitin nila yan, Kongreso, gamitin nila yung mga hearings dyan para buhayin muli yung mga paninira kay Presidente Duterte. At hindi yung magtatagumpay yan. Samantala, Attorney Sal, nag-alok naman ng 1 milyong pisong pabuya ang Kamara para sa pagtuturo kung sino at nasaan si Mary Grace Piatos na pumirma sa dokumento kaugnay sa paggamit ng confidential funds ng Office of the Vice President. Ayon kay Kong Jefferson Konghun, nais nila itong padaluhin sa susunod na pagdinig ng House Committee on Good Government and Public Accountability para bigyang linaw ang confidential funds ng OVP. May pabuya, Attorney Sal, may pa 1 million ang Congress. Nag-ambag-ambag daw sila para lumabas si Mary Grace Piatos. Kung totoo nga bang may Mary Grace Piatos daw? Yan ang hindi ko maintindihan. Ano bang problema nila talaga sa confidential funds? Hinahanap nila yung nag-release ng pera. Bakit? Tinukoy na nga kung saan ginastos yung pondo. Kung sa tingin nila,
yung pag-release ng pondo ay hindi ginamit sa supposed to being intended para doon, ba't di na lang nila kasuhan? At kung alam nila na maaaring yon ay kulang ang batas upang maging madali ang pag-commit ng mali o ng krimen, o edi doon sila pumasok yung legislation. Ba't kailangan pang mag-aambag sila para hanapin, piliting pumunta? Kung nakita na nila yung diferensya, di ba? Hindi ho trabaho talaga yung Kongreso para kayo mag-imbestigang para mga pulis, para mag-al. I-recommenda niyo na yung filing para matapos na yan, mapila na yan. Oo nga so parang hindi sila makamove on talaga, Attorney Sal. Sabi daw kasi ng OVP, sabi daw ng OVP, fake naman daw yung nilabas ng camera. Yung tungkol kay Mary Grace Piato. So, sabi naman ng camera, hindi, galing to sa COA. So, hindi na sila mag-move on dun sa discussion, Attorney Sal, patungkol dito sa, sa issue ng Confi funds, just to pin down the Vice President. Matuloy talaga ang nais nila na ma-impeach ang Vice Presidente, Attorney Sal. Gawin na lang nila kasi. What's taking them so long to do it? Matagal na nakaplano yan eh. They want to prolong the agony. Is that it? Maybe they want to make the people angrier at them.